Mga kababayan, mula sa masikip na NAIA hanggang sa pangarap na world-class airports. Mula sa Walk with LAN, hashtag Walk with LAN. Eto si LAN ha. Ay nako, syempre hindi naman natin itatago ng ating idol. Idol no? Ay si Deo Macalma. Ayan ha, ang inyong tagapagbantay ng katotohanan tulad ng estilo ni Deo Macalma sa DZRH. Dito, hindi tayo magpapaligoy-ligoy. Susuriin natin ang mga pangako ni Pangulong Marcos Jr. sa pag-upgrade ng mga airport sa Pilipinas. Habang inilalahad ang bagong Airbus A3500 to 1,000, A350 dash 1,000 ng PAL. Pero wait, pangako ba ito o isa pang episode ng pangarap lang? Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership, sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with Laan. Shout out sa mga kababayan sa Pilipinas. Mga taga Maynila na laging stuck sa traffic sa NAIA. Sa United States, mga OFW sa California at New York na umaasang madaling umuwi. Sa Canada, mga Pinoy sa Toronto at Vancouver, salamat sa panonood. Despite the cold, Australia, mga kangaroo-loving Filipinos sa Sydney at Melbourne, good day sa inyong lahat. United Kingdom sa London at Manchester, mga relatives natin dyan, shout out sa inyo. Keep calm and critic on. United Arab Emirates sa Dubai at Abu Dhabi, salamat sa suporta. Habang nagtatrabaho sa init, Hong Kong, mga domestic helpers at professionals, kamusta ang dimsum? Uy, parang gusto kong mag-dimsum later. Tama. Magdi-dimsum tayo later on. Japan, sa Tokyo at Osaka. Arigato gozaimasu. Italy, sa Rome at Milan. Gracie for tuning in. Germany, sa Berlin at Munich. Danke Skon. Para sa inyo ito, mga OFW at kabataan. Huwag tayong magpapaloko. Ngayon, bakit critical ito? Dahil habang si Marcos ay nag-vow ng big upgrades, ang reality, delays, corruption at mataas na bayad. Factual yan Ayon sa Diplomad, ang 2023 New Year meltdown sa NAIA ay dahil sa outdated systems at privatization? Critics tulad ng sa Facebook ay nagsasabi ng anomalies. Parang pelikula. Pangako ng blockbuster pero low budget ending. Mag-subscribe na para sa higit pang exposés, hit that bell icon. Magsimula tayo sa Manila's NAIA, ang gateway ng mas mukhang traffic sa EDSA. Si Marcos Jr. Sabi, modernized facilities and new gates as of December 2025. Factual yan Oo, may e-gates na. Pero ayon sa Philstar, passenger traffic record 52 million noong 2025. Pero maaaring bumaba sa 2026 dahil sa transfers at delays sa Terminal 4. Ano ang mga issues mga kaibigan? Fee hikes at privatization sa SMC-led NNIC ay may concerns sa cost. Imagine niyo mga kawok, si Marcos nag-inspect. Sabi, all continuing plans, pero bakit ganun pa rin ang init? Sira na escalators, parang diet plan. Pangako ng slim body pero laging bukas na. Para sa mga OFWs, uuwi kayo, pero stuck sa immigration. Mga kabataan, gamitin nyo to sa TikTok. Hashtag NAIA drama. O shoutout ulit sa mga kababayan sa US at Canada na laging nagrereklamo sa long queues
ito ay para sa inyo. Kung agree ka, okay? Kung agree ka, i-like at subscribe. I-join membership na. Join membership para sa mga exclusive critics. Susunod, Siargao, ang surfing capital. Sabi ni Marcos, new modular passenger terminal underway. Wow! Started August 2025. Target 2026. Capacity from 200 to 750 passengers. Bakit ganun? Pero may environmental issues sa runway extension at PPP plans. Yan pala. Siargao, kung saan ang waves ay world class. Ay, nako. Pero ang airport, parang surfboard na may butas, tulad ng sa General Infra Lags. Philippines, lags sa neighbors. Si Marcos vow sharpen competitiveness, pero bakit laging under construction? Para sa mga kabataan, mga Gen Z surfers, di ba mas exciting ang vlogs kaysa delays? Shout out Australia at UK, mga beach lovers, compare nyo sa inyong airports. Subscribe na para sa updates. Davao, ang home base ni Marcos Sr. Sabi, brand new international terminal. Factual expansion to December 2026. 650 million pesos project pero delays sa cooling at credit talks of small area. Davao kung saan ang durian ay sariwa. Masarap yan Pero ang airport, parang durian na overripe. General corruption in infra at why only now? Ito ay halimbawa ng political favoritism. Mga OFW sa UAE at Hong Kong, imagine niyo, umuwi sa Davao nang walang init. Shout out mga taga Japan at Italy, mga efficient airports nyo. Envy kami. Hit subscribe button. Mga regional airports, upgrades via PPP, Lagindingan, expansions for Misamis, Bohol, Panglao, 4.53 billion pesos bid to 3.9 million passengers by 2030. Wow, new terminal for tourists. Little progress in past cancellations like Chinese projects, PPP, public-private partnership o pera para sa private. Si Marcos, open doors for people. Pero bakit laging lock ang completion dates? Para sa mga kabataan, gamitin nyo ito sa debate. Sustainable ba ito? Shout out sa mga taga Germany, mga infra experts. What do you think? Subscribe for more in-depth bagong eroplano ng PAL. First in Southeast Asia for long haul 382 seats daw. Fuel efficient. But criticisms on 3-4-3 economy. Cramped with narrower than others. PAL, Philippine Airlines o painful aisles, no? Marcos calls it crucial. Pero para sa economy class, no? Parang sardinas. Ito ay simbolo ng inequality. Business class luxury, economy suffering. Mga OFW sa US, worth ba ang direct flight sa discomfort? Shout out. All countries fly safe but critic hard. Mga pangako ni Marcos, factual pero puno ng delays. Parang teleserye. Twist ng corruption, ending ng disappointment. Para sa mga OFWs at kabataan, gamitin ang boses nyo. Vote wisely sa 2028. Mga kabok, ito ang katotohanan. Critical, factual, witty. Shoutouts ulit sa lahat. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan, ang ulang dinudurog. Pero kasama kayo, wala pong imposible yan. Kayang-kaya po natin yan. Mag-subscribe na, mag-like, mag-share, join membership for exclusive at mabuhay po ang Pilipinas.